O, tuloy natin to ha. Ito naman ngayon yung hinahanap kita ng palusot. Hanap ng palusot si Aling Claire. Hindi niya mapaliwanag. Hindi ko alam kung bakit ganun. O, tapos, pupunta siya sa ibang issue. Di ba? Kita mo kung paano niya i-divert ha. Dahil hindi niya maintindihan yung sinasabi ni VP Sara Duterte, biglang iba yung ibibigay niyang statement. Alam mo kasi, Sagot po siya sa statement ng Palasyo on her overseas trips. Hindi niya raw po alam kung hindi niyo lang naiintindihan or, and I quote, bobo lang talaga yung administrasyon. She also confirmed that her trips are indeed personal, but that she never used any government money. And speaking of, yun po. okay po, nakita po natin kung paano po sumagot ang Vice Presidente. Napaka-emosyonal. Sabi nga po natin, may kasabihan po na when emotions are high, intelligence is low. Never Kita niyo yung sagot niya? Ang galing ng sagot niya no? Meron kasi sinasabi si VP Sara ganito, bobo. Totoo ba na bobo kayo? Sana ganun yung tanong. Ayaw pa kasi indiretso yun ng media. Bobo po ba kayo? O bobo talaga kayo, no? Ganun dapat ang tanong. Kaysa na sinagot ni Aling Claire, ano sabi niya? Hindi na niya, ano sinabi niya? Emotional kasi si VP Sara Duterte. When emotions are high, di ba? Intelligence is low. Kayo, madam, ito. Ako na sasagot. When emotions are high, you are slow. Totoo. Madam, medyo medyo mag-upgrade na po kayo ng PC ninyo. Mukhang naka-Celeron pa po kayo. M4 na po ginagamit ngayon ng mga matitikas. Naka-Celeron pa po ata kayo. speak out of anger. Dahil maliwanag So, yun lang yung dahilan niya. Galit lang daw si VP Sara Duterte. Yun ang ano niya, yun ang kanyang konklusyon. Hindi niya sinasagot yung bobo. po sa ulat na personal trip ang ginawa po niya. At hindi Personal. natin question. Ang sabi po natin noong nakaraan ay it's her choice. Kung dyan po siya abala sa kanyang private or personal trips with her family. Pero hindi po niya kasi ibinunyag na gagawa siya di umano ng official functions. No! Diyan ka ng kamali. Ating, wala siyang sinabing official function. Kung ako abogado, pakukulong talaga kita. Hindi, alimbawa lang kung tayo nasa korte, kulong ka sa akin. Your Honor, ganun ako sa korte. Wala pong sinabi yung kliyente ko ng official function. Pinlay na, kaya nga natin pinlay yung video eh. Huling-huli siya dito eh. Do not play words. Alam nyo kung bakit ko nahuhuli si Aling Claire? Sabi ko sa inyo, personal. Personal ko siyang nahuli, napahiya doon sa guesting natin sa TV5. Sinabi ko daw, di ba, na may nagkumausap sa akin na something like that. Alam mo, on the spot ko siyang kinorek eh. Ma'am, wala po ako sinabing may kumausap sa akin. Sabi ko, opinion ko ito. Walang kumausap sa akin. Bakit yung sinasabing may kumausap sa akin? Kita niyo yung sagot niya, bigla niyang kinabig. Naghanap siya ng lusot. This time, inuulit na naman niya. Kay VP Sara Duterte, ang swerte niya, wala dyan si VP Sara Duterte. Kung hindi, tablado siya. Mantakin mo, sabi niya, binago daw ni VP Sara Duterte from personal, meron daw siyang official function. When you say official function, ibig sabihin, yung trabaho ng opisina niya. Meron ba sinabi si VP Sarang ganun? Wala. Ang sinabi lang ni VP Sara Duterte, to be clear, ito'y personal, walang pera ng taong bayan na ginagamit dito, pero hindi ako nagbabakasyon. Yun ang sinabi ni VP Sara Duterte.
Ano sinasabi mong opisyal? Hindi, di ba? Oh. Magiging magkaiba po yun kung ang sinabi niya po, kahit po sa inyo, sa media, na personal trip, pero meron po pala siyang gagawing official functions. Kasi magkakaroon. Tingnan nga natin. Alam mo kasi, hindi kasi nila naiintindihan, sorry Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. I'd like to lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately. Ay, alam mo, sa totoo lang talaga, nahihiya ako as a Filipino ba na nanonood yung ibang bansa sa atin and ganito yung estado ng, this is the state of the nation. So, nilalagay namin doon personal to differentiate it from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Pag official, gumagamit ako ng pera ng bayan. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. So, yun yung ibig sabihin ng personal. Walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito. Pero nagtatrabaho pa rin ako. Sa official, ginamit namin ang pera ng gobyerno para sa lakad na ito, para sa trabaho namin sa Office of the Vice President. Yun. Hindi ibig sabihin na personal ay namamasyal. Nakita niyo yung mukhang yan? Oh, nasungitan tuloy kayo. Oh. Hindi, wala akong biro. Kasi kaya nga sinasabi ko nga sa inyo di ba? Yan ang problema kasi. Ang linaw-linaw Personal ito, walang pera ng taong bayan, pero nagtatrabaho ako. Hindi ako nagbabakasyon. Ito, ano sinasabi niya? Ay, official yan, official function yan. Hindi nga officially kasi nga walang perang ginamit ng taong bayan o ng opisina. Po dito ng ethical and accountability concerns. Naks naman, naging ethical and accountability. Tinan nyo, may binabasa siya. Alam niya kung bakit? Hindi ko alam kung notes niya yan o may nagko-coach sa kanya. Parang lumalala na yung ni Ontiveros, no? Yung meron nagtuturo. Since siya po ay medyo emosyonal, kahapon yata po yun, nabanggit niya nga po na hindi lang ito personal trip. So, ang tanong natin, kung hindi to personal trip, sana ay naging tapat siya sa pagsasabi kung ano ba ang dahilan ng kanyang pagpunta sa Australia. At Kailan niya sinabing hindi ito personal trip? To si Aling Claire, talagang halatang halata no? Sorry pero grabe sagad sa buto yung nyo yung pagbabago nyo ng mga salita ni VP Sara Duterte. Official function. Saan nyo nakuha yun? Ngayon, sinasabi nyo naman, hindi ito personal trip. Saan nyo nakuha yun? Kakasabi niya paulit-ulit Personal niya kasi hindi gumamit ng pera ng taong bayan. hindi naman ito tutulan ng administrasyon. At ginamit niya ang OVP Facebook. Ito ay parte ng gobyerno, pero pang personal trip. May gastos po ba sa pag-post? Yun yung totoo. May gastos po ba sa pag-post? Nagbabayad po ba? Nakakita po ba kayo in-sponsored po yan? At kung sakaling sponsored, alam niyo po ba kung kanino galing yung pera? Kung personal money. Pero hindi wala pong ganun. Hindi ko alam So, Pati Facebook page, pinakikialaman nito. magkakaroon po talaga ng confusion, conflict of interest. Hindi, ikaw lang ang confused. Walang iba. Ikaw lang. At ngayon, na inamin niya, sinabi niya na siya nagtatrabaho bilang vice-presidente, lumabas siya ng bansa, kailangan na po siyang mag-ulat sa bayan. Ano ang ginawa niya sa Australia? Ano ang naging resulta
ng kanyang official function sa pagganap sa kanyang Sino ba nagsabi sa inyo official? May sariling mundo ito. Ma'am, sumasama ka na ba sa trip ng first family? Sama-sama na ba kayo? Kasama ka na sa ano nila? Sa party nila? Bakit? Bakit kung ano-ano sinasabi mo? official functions sa Australia. At kailangan din niya pong iulat sa taong bayan kung sino yung mga kasama niya at kung lahat ba ng kasama niya ay pinondohan lamang niya. Personal nga, tapos kailangan mo iulat kung sinong kasama niya. Ay, nako, ito si Madam Claire. Hindi ko alam, first time ba nito magtrabaho sa gobyerno? First time niya ba magtrabaho sa gobyerno? Hindi kasi pag alam ko po yan kasi nung panahon niya na nasa opisina si Mocha noon, humihingi yan ng travel authority. Di ba? Ngayon, i-indicate mo doon, ito ba ay personal mo at kung official mo, ano ang purpose doon, may budget ba manggagaling sa opisina mo, nakasulat yan lahat doon. Okay? Ito kahit official. Kahit official function, pinadala siya mismo ng opisina, hindi naman obligado na sabihin kung sinong kasama mo. Unless, yung kasama mo ay another official, siya ang magpapaalam para sa sarili niya. Hindi mo ipapaalam yun. At kasama ko si ganito Wala kang pakialam doon. Siya ang magpapaalam ngayon. 'Di ba? Unless nga, nasa loob mismo ng opisina mo yun. Under mo. Kasama mo ito. Oh. How much more? Halimbawa, how much more? Kung ito ay personal na lakad. Ibig sabihin, walang pera ng taong bayan. So you cannot question anyone kung sino ang kasama ni VP Sara Duterte. Ganun din. Halimbawa lang, sabihin na natin, okay? Sabihin na natin na meron siyang kasama at yung mga kasama niya, official function. Ano na natin, i-assume na natin yung kahibangan ni Madam Claire. Ang dapat na sinisita nyo, hindi si VP Sara Duterte, yung mga kasama na official din. Assuming meron assuming meron. Ibig sabihin, ang may kasalanan yung tao, hindi si VP Sara Duterte. Pero wala nga. Yung kanyang lakad niya, personal lahat. Mga kasama niya, personal din. So wala. Sasabihin, badat ba? Paano yung security? Paano yung, halimbawa lang yung mga pulis na naka-assign? Madam, wala na po kayong pakialam doon. Yung mga pulis na yon, kung sino man naka-assign sa kanya, magpapaalam yun dun sa unit nila. At dun sa unit nila, sasabihin din nila, kasi lahat siya may travel authority. Hindi ko alam kung functioning police or AFP yan, magpapaalam yan sa kanilang commander. At ilalagay nila doon, is it personal na lakad or official lakad. Tapos tatlagay din doon sino magbabayad nung mga ticket. Alam nyo naman yan para namang hindi kayo nasa gobyerno, madam. Alam mo, ito lang suggestion ko sa iyo Mr. BBM. Pwede bang isama mo itong babaeng to? Kasi walang kaalam-alam sa nagaganap sa loob ng gobyerno. Pwede mo bang isama ito nang maintindihan niya kung ano yung personal at official function? Kasi po, naging official functions ang sabi niya. Talagang kailangan niya na pong magulat. Madam, wala siya sinasabing official function. Ikaw lang nagsasabi niyan. Ito si madam. Kung private or personal trip po yan, hindi naman po talaga kinakailangan niyang iulat kung anong ginawa niya. So, dapat may result po na maganda sa bansa yung kanyang paglakbay o kanyang mga paglalakbay sa iba't ibang bansa. Kaya, muli, bayan o sarili? Tanong yan ni General Luna.
follow-up na Kakaiba ka talaga, madam. Sabit talaga eh. Tapos may pakot-kot ka pa. Bayan o sarili? Ang layo mo, madam. Ay, Whew! Kaya pala frustrate sa'yo si BP Sara Duterte. Ganun, no? Yung example mo ng bayan o sarili o yung negosyo, hindi nga ba bayan o negosyo, ang layo eh. Panuurin mo nga yung General Luna. Hindi in fairness kasi, para lang malaman ninyo, ako po, yung General Luna siguro mga more than 5 times kong pinanood yun. Kasi talagang napakaganda at meron talagang meaning yung bawat bitaw doon. And pag sinabing bayan o sarili, di ba? Yung tinutukoy ni General Luna doon kasi yung nag-aaway-away yung gabinete ni Aguinaldo. Hindi ko alam kung cabinet pa tawag doon pero kasi may mga negosyante doon, di ba? Ang iniisip nila negosyo eh. Kaya nga ang sabi ni General Luna doon, bayan o negosyo, bayan o sarili, di ba? Kasi nga more on money matters. Anong connect doon sa trip ni BP Sara Duterte? Ang linaw-linaw na nga, wala siyang ginamit na pera ng taong bayan. Tapos, bayan o sarili? Magko-quote ka na lang, mali pa. Gago! Kaya po kayo nabibintangan na na ob-ob eh. lang din po. She also said that she's the frontrunner for the 2028 presidential race. So the admin pushed for her impeachment to eliminate the frontrunner and that it's the intent of the president to stay in power. Siguro yan po ang nais niya maging naratibo, ipakita sa taong bayan. Pero nawawala po yung issue patungkol sa kanyang accountability tungkol sa confidential funds at iba't iba pang mga complaints na napapaloob sa articles of impeachment. Siguro po, nais din po natin malaman ang katotohanan at wag lapang pong magtago sa naratibo na siya yung frontrunner para sa 2028 presidential election. At sabi nga natin, kapag ikaw ay taong gobyerno at public servant ka, obligasyon mo na ipakita lahat at sagutin ang mga issue na kakapalooban mo o nasa kakasangkutan mo. So, ina-expect po natin yan kay VP Sara dahil talagang mukhang diversionary tactic po ito. Diversionary tactic? Anong ina-divert? Oh my golly, sumakit ang ulo ko sa'yo. Sumakit ang ulo ko sa'yo. Akala ko pinaka na si Attorney Kabutas eh. Diversionary tactic. Ibig sabihin may dinadivert. Ano dinadivert ni BP Sara Duterte? By going there, anong dinadivert niya? Impeachment? Sumasagot nga sila eh, tapos ida-divert. Sakit nyo sa bangs, madam. Baka kayo ang nagda-divert sa issue lagi ni BP Sara Duterte mula doon sa tanong, kasi tandaan ninyo, nanggaling itong tanong na to doon sa pagpunta ni BBM sa Japan nang hindi ini-inform ang media na hindi man lang nito alam, nalaman na lang niya paalis na. Yun yung talagang issue dyan. Tapos napunta sa bakasyon ni BP Sara Duterte. Tapos si BP Sara Duterte pa ang nag-divert. Gago! May na-divert ba sa issue ni BP Sara Duterte? Lahat na nga ng... Alam nyo, ang laman ng social media, walang iba kung hindi si BP Sara Duterte. Impeachment, ombudsman, ICC, si Duterte. Sila na nga lang ang topic sa buong political sa social media eh. Political issue eh, di ba? Isipin nyo, wala nang ibang topic ko hindi ang mga Duterte. Asa na diversion dyan? Diversion ba yung magbintang kayo ng kung ano-ano? Kayo nagbintang eh. Ina naman eh. Gets nyo? Kayo ang nagbibintang. Kayo ang nagsasabing
nagbabakasyon. Kayo nagsasabing, oo, official function na ngayon. Kayo ang nag-a-accuse, tapos si BP Sara Duterte ang nagda-divert. Ewan ko. Siguro maganda maging spokesperson ka ni Lenny Robredo. Thank you po. Thank you, Ivy. Follow-up question, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, under government. Yusek, doon sa travel pa rin ni BP Sara, may you know kung, kasi ang alam natin, whether official or personal travel, kinakailangan mayroong mag-issue ng travel order. Sino ba ang nag-issue ng travel order? Humingi po siya sa Office of the President at siya naman po ay napayagan. Pero kung sino man po yung mga delegado po niya, sa opisina niya po ito manggagaling. So, sabi nga, Delegado under OBP ha. Pero security galing yan sa police o kung sino man yung security niya, yung unit nila. kanya po, official function ito. So, kailangan niya po mag-report sa taong bayan kung sino-sino yung kanya mga naging kasama at kung lahat po ba ito ay sinagot niya ang mga gastusin. Ito doon sa part ng official Halatang tanim yung halatang tanim yung question. Obvious? trip niya, obligado siya na magpasa ng liquidation, Yusek. Yan, liquidation na. Ay. Di ba, remember, nagtatanong Radyo Pilipinas, government-owned station. Liquidation na. Ang tigas ng ulo? Kasasabi lang, siya ang gumastos. Bakit ko liquidate? Bakit ko liquidate ang sarili kong pera? Anong pakialam nyo sa pera ko? Hindi, I mean, kunwari ako si BP Sara Duterte. Yun ang sasabihin ko, anong pakialam nyo sa pera ko? Sinabi niya po kasi, in official functions, kasi kung hindi Wala nga siya sinasabi. Ikaw lang Nagigigil ako. Ikaw lang ang nagsabi ng official function. po siya official function at personal trip at pera niya po ang ginamit, hindi po ito magkakaroon ng issue. O, alam mo naman pala eh. Sinabi niya, di ba, sarili niya, pera niya, walang ginastos ang taong bayan. O, di wala naman palang issue. Ikaw mismo nanggaling sa'yo. Hindi ko alam bakit mo siniksiksik yung salitang official function na hindi naman sinabi ni BP Sara Duterte. Nanggigigil ako. Pigilan niya ka. Nanggigigil ako. Nanggigil tuloy si Babalo. But since inamin niya na nagtatrabaho siya di umano sa Australia, so kailangan niya pong mag-report di lamang po sa gobyerno, sa taong bayan. Kasi sinabi niya po na nagtatrabaho siya. So ano ang naging result nito para sa taong bayan? So yun po yung pinaka-importante doon. At so yun po. Thank you, Alvin. Follow-up question, Eden Santos. Ayan na. Ang ganda ng tata. Yusek, i-clarify ko lang po, no? Kasi sabi niya, hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. Kasi parang ang nabanggit niyo po kasi yung bakasyon. Kaya siguro medyo doon nagkaroon ng pagsagot ang BP regarding dun sa issue ng bakasyon. So, Bakit itong taga na 25, naiintindihan niya? Sinasabi niya, Madam, sabi niya personal yon. Kaya lang nagre-react si BP Sara Duterte kasi sinabi niyo bakasyon. Ang linaw oh. Buti pa si Madam naintindihan niya. So yun po. Thank you, Alvin. Follow-up question, Eden Santos. Eden Santos, a name. Eden. Yusek, i-clarify ko lang po, no? Kasi sabi niya, hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. Kasi parang ang nabanggit niyo po kasi yung Nabanggit niyo po kasi ay bakasyon. Yon. Kaya siguro medyo doon nagkaroon ng
pagsagot ang VP regarding dun sa issue ng bakasyon. Kaya sumagot si BP dahil sa issue ng bakasyon. Madam, ikaw ang nag-akusa na nagbabakasyon siya. Sinagot lang ni BP na hindi ako nagbabakasyon, hindi ako namamasyal, hindi ako nag-swimming, hindi ako nakikipagsuntukan sa mga kangaroo doon. Ako po ay may lakad dito na iba. Pero personal ito. Personal. Pag sinabi mong personal, ibig bang sabihin nito personal? Pag sinabi mong personal, sarili ko lang to. So it's personal, pero hindi ibig sabihin namamasyal or holiday po yon. So ano po paano nyo po ikakategorya yon? Kung hindi po siya personal trip, hindi siya namamasyal, Personal nga? Ang ina! Shit! Ay, hindi pang sarili, ano po? pampakalma ko ito. Nagtatrabaho po ba siya? O bakasyon talaga? On leave ba siya? So dapat po si BP Sara mismo ang magliwanag niyan. Hindi niya kailangan liwanagin dahil malinaw sa amin lahat. Ikaw lang ang nagpaparatang ng kung ano-ano. Bakasyon, on leave naman ngayon. Ikaw lang ang nagbabanggit niya mga yan. Ang linaw na sinabi ni BP Sara Duterte, this is personal and personal money ko ito, personal ito. Ikaw ang kung ano-anong inaakusa mo, baka mamaya biglang lalabas na dyan, baka nagsha-shopping siya. Baka nagra-ride siya. Wala eh. Wala yan. Di ko alam kung saan mo nakukuha yan. Tapos, gusto mo ipalinaw doon sa tao? Anong klaseng kahibangan yan, madam? Ikaw ang nag-aakusa, tapos ipalilinaw mo sa tao? Ipalinaw mo nga? Halimbawa sinong ano dito? Sinong nagbasa ng carpet dito sa banyo? Siguro naligo ka dito sa carpet, no? Ipaliwanag mo nga kung paano ka naligo dito sa carpet. Sandali. Ikaw ang nagsabi na naligo ko doon sa carpet, tapos ipapaliwanag ko kung paano ako naligo sa carpet? Inassume mo na kagad na porket may basa, inassume mo na kagad na naligo ako sa carpet. Tapos gusto mong paliwanag ko kung paano ako nakapaligo sa carpet. Ikaw nagsabi niyan eh. Ganun din yun. Ikaw ang nagsabi ng bakasyon, ikaw ang nagsabi ng on leave, tapos gusto mo ipaliwanag ko na nagbabakasyon ako? Anong kalokohan yan? Ikaw nagbintang, gusto mo ipaliwanag? Anak ng weteng naman, Sa atin, dahil magulo po ang kanyang mga salita. Hindi magulo. Ikaw lang ang naguguluhan. Kasi nga po, sabi nga ni BP Sara Duterte, bobo daw kayo. Thank you. Maraming salamat, Eden. Next question, Ivan Mayrina, GMA7. Lilihis lang po ako ng topic sa Iba na yan. Lilis na daw si topic si Kasi halatang sinasalsal na daw. Ay, nako. Medyo, ito si Ivan, medyo objective din ito. Nakikita ko yung mga tanong nito. Minsan tumatawa na nga ito. Siguro kaya lumihis na siya sa topic kasi alam niyang sinasalsal lang eh. Ang daming mahalagang topic na pag-usapan. Bakit siya na pinag-uusapan? Di ba? Ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo,
kahit